Si Sister Alex, bakit ba dapat disiplinahin yung mga anak? Para po lumaki po ng maayos at naaayon po sa salita po ng Diyos. Ayan, maraming salamat. So, para lumaking maayos, no, talagang nandun yung pagdidisiplina eh. Parang isang, hindi ba pagka mayroong mga taong mahihilig sa halaman, pagka yung halaman, hilig niya talaga mag-alaga nun, anong ginagawa? Para ito ay mamulaklak na maganda, magbunga ng maganda, nililinis yung paligid, dinidiligan, no, ng tamang tubig. Yun yung para maalagaan siya. Sabihin, inaalagaan yung halaman. So, ganun din naman sa pagdating ng magulang sa isang anak. Kasi ngayon, maraming magulang ngayon natatakot na magdisiplina ng kanilang anak na iniisip baka masaktan yung damdamin ng anak. Ang nagiging katwiran, huwag na lang pagalitan. Baka trauma. Hayaan na lang. Bata pa naman niya, magbabago pa naman. Yung minsan ang nagiging kuminsan na ang sinasabi ng mga magulang. Pero sa Biblia, ang Biblia mismo nagsasabi na yung pagmamahal sa anak ay makikita dun sa tamang pagtutuwid, sa tamang pagdidisiplina. Hindi ito tungkol lamang para doon sa parusa, kundi doon sa paghubog ng kanilang pagkatao, pananampalataya sa kanilang kinabukasan. Kaya yun yung ating tatalakayin ngayon, kung bakit dapat disiplinahin ang mga anak ayon sa Biblia. Napakahalaga nito, lalo ngayon sa panahon natin, na iba ang tubo ng mga kabataan ngayon. Kung ikukumpara natin, lalo na yung mga kapatid nating medyo may edad na, alam nila mga nangyari yung unang panahon, na talagang noong sila ang mga kabataan, kahit ako inabutan ko pa rin sa school, pwede pang mamalo, di ba? Pinapalo ng teacher yung kanilang mga pasaway na estudyante. Yun, ang layunin naman, hindi para saktan lang kundi para ituwid doon sa kanilang pagkakamali. Ngayon, iba na ngayon sa school, no? Bawal mamalo, bawal pagalitan, kasi maya-maya, andyan na ang magulang o yung estudyante mismo, ang siyang sasagot-sagutin yung teacher. Anong magagawa ng teacher? Hindi niya pwedeng paluin. Pagka nagsalita pa siya ng hindi maganda, siya pa ang masama. Ganun nangyayari, ang karanasan ng mga teacher yan. Na may pinagsabihan lang, hindi naman pinalo o sinaktan, ando kagad sa office. Ando ng magulang, pinatawag yung teacher. Nandun na sa principal. Yung iba, nagsasampa pa ng demanda kapag napalo yung kanilang anak. So, ganun ang nangyayari ngayon. Pero, kung papansinin, nung araw, hindi ganun Talagang pwede na pwedeng paluin, pwedeng pagsabihan yung mga bata. Yan. So ngayon, tingnan natin yung ating paksa. Yan. Meron ako inihandang mga ilang katanungan. Sagutin natin, Dinidisiplina ba ng Diyos ang mga anak na tinatanggap niya? So, given na. No? Na dinidisiplina. Tingnan natin, pakibasa nga. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Yan. So, kalooban ng Diyos yun. Kalooban ng Diyos, hindi ng tao. Kalooban ng Diyos na parusahan, disiplinahin, kung paanong ang Diyos nagdidisiplina sa kanyang mga anak, pinaparusahan yung kanyang mga anak, gayon din naman yung kanyang mga nilalang, yung kanyang nilalang na tao, binigyan niya yung karapatan, yung mga magulang na magdisiplina sa kanilang mga anak. So, kalooban ng Diyos yun. Kung ang Diyos ay nagdidisiplina, kung tunay tayong anak ng Diyos,
hindi ka niya pababayaan sa maling landas. Ang disiplina ay katibayan ng relasyon, no, ng magulang sa kanyang mga anak. Tingnan natin yung panahon ng Israel, ng pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ilang beses nakakasala ang kanyang bayan. Ilang beses niyang pinarurusahan. Di ba? Sa paanong dinidisiplina ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Kapag kami mga laban sa giyera, pinababayaan niya ang kanyang bayan. Kapag talagang matitigas ang ulo, nandun yung kamatayan pa eh. No? Nandun yung pagdidisiplina talaga ng Diyos sa kanyang mga anak. Sapagkat yun ay kanyang bayan. Gayon din naman sa atin. No? Sa panahon natin, kahit sa isang, halimbawa, manlalaro sa pagdating sa palakasan, pagka yung isang manlalaro nakita ng coach niya na may potensyal na humusay, gumaling, tututukan niya yan. Pagka nakikita niyang nag-iiba ng landas yung bata o hindi masyadong nag-e-effort sa kanyang pagpapractice, pinapayuhan niya yan. Dinidisiplina niya yan. Kasi may layunin siya para maging maganda yung kanyang takbo ng kanyang karir sa palakasan. Pero pagka nakita niya isa talagang bata na talagang pasaway, na ayaw talagang walang potensyal, pababayaan na lang niya yan eh. Ano? Pero pag nakita niya may potensyal ng isang coach, talagang aalagaan niya yan. At talagang laging pagsasabihan. So, ganun din naman tayo, no? Na kinakailangan yung mahalaga yung disiplina. Yung pagdidisiplina, pagtutuwid sa ating mga anak. Sunod, ikaliligaya ba ng anak ang disiplina habang ito'y ginagawa? Ikaliligaya ba yan? Sabi ni kapatid na Alex, halimutan ko pangalan, anak ni kapatid na Laurel. Pakisagot niya. Hindi po. Hindi. Bakit kaya? Ang iisipin po ng bata sinasaktan lang po sila, ganun. Okay. So ako, natatanda ko ng bata ko, pagka napapalo, talagang umiiyak ako, masama yung loob ko eh. Ano? Masama ang loob ko kay tatay kasi talagang may pamalo yung stentron na balat na makapal, na malapad, lumalatay yung supit namin. Masama loob mo. Pero ngayong malaki ka na, naintindihan mo, bakit ka pinalo? Meron palang layunin para ituwid ka. Para yung mali na ginawa mo, wag mo nang gawin. No? So, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Pakibasa? Ikalulungkot. Lahat ng parusa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Yan. So, ikalulungkot talaga, ano? Sabi, ngayon ay tila man hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Kasi meron kang, kung hindi ka man pinalo, pinagsabihan ka, pinangaralan ka ng magulang mo, may tusok sa damdamin mo, sa puso mo, masakit sa damdamin mo. Hindi mo ikaliligaya yon. Kung ikay pinalo, meron kang mararamdamang physical na sakit sa katawan mo. No? So, hindi mo talaga ikaliligaya, ikalulungkot mo yon. No? Pero, yung disiplina na yon, hindi masaya sa umpisa, pero may bunga sa hinaharap. Ang bata ay umiiyak ngayon, ngunit balang araw magpapasalamat sa kanyang mga magulang. No? Ganun yung pagpapalo. Panandali ang sakit, pero pangmatagalang tagumpay. Di ba? Panandalian lang yun na sakit. Sandali lang yun. Ilang minuto lang yun, sinaktan ka, pero panghabang buhay, pangmatagalan, yung epekto sa'yo kung natuto ka. Diba? Kasi magbabago ka dun sa bagay na ipinagkasala mo. Iiyak ka, kasi may naramdamang sakit, pero sandali lang yon.
At maalala mo, maisip mo, bakit ko ba ginawa yon? So, nandun yung pagsisisi ngayon. Masakit sa sandali, pero pang matagalan naman yung resulta, ng magandang resulta sapagkat ikaw ay naituwid. Kaya yung disiplina ay parang bakuna yan. Di ba? Yung mga bata, yung mga sanggol, yung mga baby, pagka binakunahan, iiyak yan eh. Kasi may naramdaman silang sakit. Di ba? Pero ano ang layunin ng bakuna na yon? Iba't ibang mga bakuna na yon. Ano ang layunin dun sa sanggol? Ano ang layunin sa bata? Pangmatagalan. Kasi panlaban dun sa mga sakit. So, ganun din yung palo. Yung disiplina ng magulang sa kanyang mga anak. Sandali lang naiiyak yan, pero pangmatagalan ang magiging resulta nito sa kanya. Kapag tinanggap niya ng may maamong puso at inisip niya na yon ay para sa ikatutuwid niya o para sa ikabubuti niya. So, protection niya yon sa kinabukasan. Kung paano binakunahan, protection ng bata sa kalusugan niya, gayon din naman yung disiplina, protection ng mga kabataan, ng mga anak, para sa kanyang paglaki, matuto siya. Diba? Sunod. Bakit kailangang disiplinahin ng anak kapag nagkakamali? Oh, parang number 1 din, no? Tingnan niya natin. Ay, basa? Upang ituwid ang maling gawi, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Yan. Para ituwid dun sa kanilang maling gawi. So, lalo ngayon, maraming mga bata ngayon, pilyo. No? Pero, hindi ko mo pilyo, hindi mo na sasawayin. Diba? Ganyan nangyayari kumisan sa mga hindi sinasaway ng magulang. Meron maririnig ka ngayon, ang lulutong, magsipagmura ng mga bata pa lang. Ano? 2 taon, 3 taon, 4 taon, hindi pa nag-aaral, ang lulutong na. Yung mga magulang o yung mga, lalo yung mga nuno, yung mga lolo, lola, naku, alutong eka, katatas eka ng apo ko, ang lutong ekang magmura. Natutuwa pa. Di ba? Hindi tama. Kasi makakalikahan yun eh. Natutuwa pa eh. Ulitin mo nga eka. Di ba? Hindi ba ganda yun? Pauulit pa. Ang lutong-lutong eka. Ang tatas. Hindi maganda. Kaya, ang sabi, para ituwid yung bata doon sa maling gawin niya, pangaralan mo na, i-correct mo na, disiplinahin mo na doon sa kanyang maling nakagawian at makakalakihan niya yon. Diba? So, hindi marapat gawin. Kaya yung maling ugali ay hindi kusang nawawala, kundi ito ay dapat na itinutuwid. Kung hindi aayusin habang bata, mas mahirap ituwid kapag tumanda na. Diba? Parang punong kahoy, pagka baluktot yan, habang bata, pwede mo pang ituwid. No? Pero pagka matanda na yung puno, pagka itinuwid mo yan, mapuputol na yan. Ganun din naman sa mga anak. Kapag habang bata yan, hindi mo itinuwid yan, tapos itutuwid mo paglaki, lalabanan ka na yan. Diba? So yun yung magiging hindi magandang epekto. Parang ito, si Propeta Eli. Noong nakaraan, binigay nating halimbawa sa teksto, si Eliseo. Ngayon, ito man si Propeta Eli. No? Propeta na siya, pero meron siyang kahinaan. Ang kahinaan niya bilang ama. Hindi niya sinasaway yung kanyang mga anak. Hindi ba si Propeta Eli, siya yung nagturo kay Samuel. No? Si Samuel, ibinigay ng kanyang magulang sapagkat yun ang kanyang panata na binigyan siya ng anak, dadalhin niya sa templo. Yun na nga si Samuel. Pero ito si Propeta Eli, may mga anak. Hindi ba ang dapat na humalili sa kanya, nakasunod niya bilang saserdote, bilang propeta, ay yung kanyang mga anak. Pero hindi nangyari. Si Samuel ang siyang humalili sa kanya. Bakit? Kasi hindi niya naturuan ng tama yung kanyang mga anak. Lumaki ang kanyang mga anak bilang mga saserdote, pero naging pasaway. Kapag may ang taong bayan
may mga taong maghahandog, no? Dahil nagkasala sila, yun na ang utos noong unang panahon. Pag nagkasala ang isang tao, magdadala ng tupa, ihahandog, dadalhin sa saserdote, at ihahandog sa Diyos yun. Alam nyo ang kasamaan na ginawa ng kanyang mga anak? Pag kami maghahandog, dapat susunugin yun no? Para maging masarap na samnyo yung amoy sa Diyos. Pero ginagawa nila, ihahandog pa lang, kakausapin na nila yung maghahandog, pilit nilang kukunin yung bahagi ng laman na hindi dapat, ninanakaw nila, kinukuha nila. Yung bahagi ng mga laman na gusto nilang kukunin nila para pangkain nila. May mga bataan sila o tauhan sila na inuutusan o pinakukuha nung magkapatid. Si Opni saka si Pinis. Silang dalawa. May mga inuutusan sila. Ito kay utos. Pagka hindi magagalit sa inyo yon. So, walang magawa yung mga maghahandog. Nalaman ni Eli yun. Pero huli na matatanda na no? Hindi, ibig sabihin, hindi napalaki ng maayos ni Eli yung kanyang mga anak. Nahahalili sana sa kanya. Kaya sa labanan, pinatay yun Yung dalawang anak niya. Pinatay yung dalawang anak niya. Dahil nagalit ang Diyos. So doon ipinakikita na kahit pala saserdote na, no? Hindi pa rin naturuan yung kanyang mga anak. Bumagsak siya doon pagdating doon sa pamilya, pagdating sa kanyang mga anak. Hindi nararapat. So dapat maging ano man ang kalagayan mo bilang magulang, maturuan ang iyong mga anak, no? Kaya kapag sa panahon natin, kapag ang bata lumaking walang modo, bastos, hindi lang sa tahanan magiging bastos yan. Paglabas niyan, ganun din. Pagpunta sa eskwelahan, saan man pumunta yan, bastos din. Diba? Bakit? Kasi, saan ba ang unang paaralan ng mga bata? Hindi ba sa tahanan? Sino ang unang guro ng mga bata ng kanyang anak? Di ba yung mga magulang? So, sa tahanan, nagmumula yung pagdidisiplina. Pagka hindi na disiplina ng magulang yung kanyang mga anak sa tahanan pa lang, paglabas niyan, ganun din ang magiging ugali. Di ba? So, dapat talagang maging maayos sa pagdidisiplina ang mga magulang, no? Sapagkat yung maagang pagdisiplina, maagang pagbabago ng bata. Yung huling disiplina, masakit at mahirap na ang kalalabasan. Kaya yun ang dapat na gawin ng mga magulang. Huwag hintayin na magbago yung anak, kundi gumawa ka ng paraan, pagsabihan mo, pagpayuhan mo, disiplinahin mo, para hanggat bata, hindi niya makalakihan. Yun. Kaya, ang sabi nga sa banal na kasulatan dito, tingnan muna natin. Sino ang tunay na magulang na umiibig sa kanyang anak? Sino nga ba ang tunay na magulang na umiibig sa kanyang mga anak? Sa magulang. Patid na Linda. Sino kaya yung mga magulang na umiibig sa kanyang anak? Mga magulang na namamalo ng anak. Ayun. Mga magulang na namamalo. Ibig sabihin, nagdidisiplina. Kasi yung pamamalo, hindi naman ang layunin para saktan mo Saktan mo lang. Kundi may halong disiplina para ituwid. Di ba? Ang sabi sa banal na kasulatan, pakibasa. Kawikaan 13:24. Siyang nag-uurong ng kaniyang pamalo ay napopuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Yun, nagpaparusang maminsan-minsan. Pero pag daw nag-uurong, napopuot kasi yung anak. Ayan. Di ba? Pinalaki mo, pinalayaw mo Walang mangyayari. Pero pagka yung pagpaparusa, paminsan-minsan. Hindi naman araw-araw gagawa ng hindi maganda yung anak mo di ba? So paminsan-minsan, pagka talaga dapat lang disiplinahin, dapat napaluin, yun ang gawin. Yun ang dapat gawin.
Kaya yung tunay na pag-ibig ay may tapang na magsabi na mali yan, hindi pwede yan, no? Yun yung tapang na dapat mayroon yung magulang. Hindi yung ibibigay lahat ng hingin ng kanyang mga anak, ibibigay lahat. Kahit luho, kahit hindi naman kailangan, ibibigay. No? O kaya, para iyak na iyak, hindi mahiminto, ayaw himinto, kung ano yung hinihingi, ibibigay na lang. Hindi dapat talaga sa bata pa lang, talagang ayusin na yung bata. No? Kung ang sabi, mga napapanood halimbawa, may mga magulang na bumibili ng kahit anong gusto ng anak para hindi magalit. Pero paglaki, hindi marunong tumanggap ng hindi. Yan. So huwag maging konsentidor ang mga magulang. Kasi yung anak niya, ang unti-unti niyang sisirain, no? Yung pag-iisip ng bata, yung pag-uugali ng bata. Kaya yung pag-ibig na nagdidisiplina, nagpapalakas, nagpapawasto sa mga bata o sa kanyang anak. Hindi pwedeng lahat ibibigay mo Di ba? Parang sa traffic lights. Ilan yung sign ng traffic lights? Red, go, green. Green, go, red, stop. Di ba? Yung yellow, slow. Mag-ingat. So, hindi lahat na yun, pwede na pagka naka-red ba, lalakad ka? Hindi Pag red, stop ka, minto ka. So, ganun din naman sa pagdating sa mga anak. Hindi pwedeng lahat ibigay mo Hindi lahat pwedeng ibigay mo. Panawa mo, bakit hindi pwede to? So, ganun ang dapat dun sa magulang. Kaya yung magulang na umiibig ay marunong magsabi wika ng hindi. Kaya meron ding limitasyon. Sunod, ano ang mabuting na idudulot nito sa mga magulang? Ano kaya may bubuting Sister Bing? Ano ba maidudulot nitong mabuti sa atin, sa ating mga magulang kung naituwid natin ng tama yung ating mga anak? Karangalan siya sa mga magulang and at the same time, kapayapaan siya sa hinaharap. Ayun, maraming salamat. Talagang magiging karangalan mo. No? At kapayapaan din ng mga magulang. Tingnan natin. Ang anak mo'y busugin sa pangaral. At pagdating ng araw, siya iyong karangalan. Yan, maraming salamat. So talagang magiging karangalan. Hindi magiging sakit ng ulo ng mga magulang yung kanilang mga anak. Yung disiplinadong anak, kapayapaan sa tahanan, karangalan sa lipunan, na malaking lugod para dun sa kanyang mga magulang. Pero kung pasaway, magiging sakit ng ulo mo yan. No? Yung magulang na maayos ang pagpapalaki, ang anak ay magiging marespeto, saan man niya mapunta, dala niya yan. No? Dala niya yung pagiging mabuting anak, mabuting tao sa lipunan, kahit saan siya humarap, magiging mabuti siya. Hindi lang sa kanyang mga magulang. Pero pagka ang anak ay hindi na disiplina, walang disiplina, magiging stress, magiging malaking problema nung magulang sa kanya. Pero yung may disiplina, kagalakan at kapayapaan. Parang sa isang graduation. Diba? Pagka-graduation, mayroong mga magulang na talaga mababaw ang luha. Umiiyak sila. Kasi lumuluha sila, hindi nalungkot, kundi hindi sasaya. Bakit? Kasi yung anak nila nakagraduate. No? Nakapagtapos ng pag-aaral. Malaking kagalakan sa mga magulang yon. Kesa naman doon sa
umiiyak yung magulang, bakit? Hindi pala gagraduate yung kanyang anak. Di ba? Yun naman yung pagkakaiba nung dalawa. Isang masayang magulang, may luha, pero luha ng tuwa at saya. Isa naman magulang, dahil hindi niya dinisiplina yung kanyang anak, luha na may pagsisisi sapagkat hindi pala gagraduate yung kanyang anak. So yun yung magkagandahan ng mga magulang na nagpuyat, nagtiyaga sa pagdidisiplina, sa pagwawasto sa kanilang mga anak. Kaya nagbunga yun, magiging karangalan nila sa araw ng bukas yung kanilang mga anak dahil sa pagdidisiplina. Sunod, ano ang mabuting naidudulot sa anak kapag siya itinutuwid ng kanyang mga magulang at ng Diyos? So, pati sangkot na, no? Magulang at Diyos. Ano ang may buting may dudulot daw nito kapag siya itinutuwid? Basahin nga natin sa Hebreo 12:10. Magandang balita, Biblia. Sa loob ng maikling panahon, itutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos, ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Ayan. So, dalawa yung binibigay dyan. Magbubunga ng katwiran at kabanalan. Sa mga magulang, may tutuwid mo yung mga anak mo. No? Sapagkat yun ang mabuti na dapat gawin ng magulang. At pagdating naman sa pananampalataya, pagdating sa Diyos, itinutuwid tayo ng Diyos para tayo'y maging banal. So parehong dapat na nagdidisiplina. Ang Diyos nagdidisiplina, ang magulang ganun din. Sapagkat merong mabuting epekto sa mga anak. No? Kaya yung layunin ng Diyos, ang kabanalan, hindi lang magandang asal. Kung titingnan natin, si David, dinisiplina rin siya ng Diyos. Nagsisi siya. Nung magkasala siya, noong sipingan niya si Bathsheba, anong binigay sa kanyang disiplina ng Diyos? Pinatay ng Diyos yung kanyang anak, yung sanggol na isinilang ni Bathsheba. Diba? Nagkaroon ng sakit yung sanggol. Disiplina yon ng Diyos kay David. Nagbago si David. Nagsisi siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kaya nga ang sabi niya, ang sabi ni Haring David, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Nung makita niyang dinidisiplina siya ng Diyos, sapagkat naging masama ang puso niya, kaya ang hinihiling niya sa Diyos, bigyan siya, likhaan siya ng isang malinis na puso at magbago siya. Maituwid niya yung kanyang sarili. Yun ang hiling niya sa Panginoon. So talagang, kuminsan may mga nagagawang pagkakamali, pero meron namang mga paraan para tayo ay patawarin ng Diyos. Kaya yung bata wikang naturoang humingi ng tawad at umaamin sa pagkakamali, lumalaking may integridad. Kaya yung disiplina ng tao, asal ang binabago. No? Nagiging mabuti ang pag-uugali, ang asal. Kaya nga sa school, may GMRC. Ewan ko, may tama, meron para binalik yata. GMRC, ESP. Yan, edukasyon sa pag-uugali. Yan. EPP, meron pa sa pagpapakatao. Meron yan, di ba? So, kinakailangan talaga yun eh. Napanood ko sa YouTube, sa Japan, ang galing eh. Mga grade 1, 2, 3, hindi sila binibigyan ng exam. Walang exam yun eh. No? Puro ang pag-aaral nila, meron man silang mga subjects, mas nakatuon sila dun sa pag-uugali ng mga bata. Lahat sila, grupo by group, merong araw-araw, merong maghahanda ng kanilang pagkain. Sila, yung mga estudyante. Merong by group, ngayong araw nito, sila magagayak, maglalagay sa table ng mga pagkain ng kanyang mga kaklase.
sabay-sabay silang kakain. Tapos lahat sila maglilinis. Wala silang janitor sa school. Yung mga bata ang naglilinis. Tinuturuan sila talaga ng magandang asal, no, paggalang. Di ba? Papanood natin pagka tumawid sila sa kalsada, talagang pagkatawid sa gitna pa, yuyuko sila ng yuko Nagpapasalamat. Di ba? Ganun ang talagang dapat din na gawin dito sa Pilipinas na talagang ituon sa elementary pala talaga yun ang pag-ukulang pansin, no, ng mga ng school ng DepEd para sa mga bata. Kasi ngayon alam natin nangyayari sa mga kabataan ngayon, no? Kaya yung makikita rin natin na kung yung papaano yung ginto, paano bang dinadali sa yung ginto? Sa pamamagitan ng apoy. Di ba? Nililinis yan So sa atin, ganun din. Yung disiplina ng mga magulang, apoy yun na nagpapalinis, nagtutuwid dun sa mga bata. Kung paano ang ginto dinadaan sa apoy para linisin, tayo rin. Yung disiplina, yun yung apoy na naglilinis, dumidisiplina sa tamang pag-uugali ng bata para lumaki meron siyang mabuting karakter, no, asal sa tamang panahon. So, sunod, paano ihahanda ang anak sa paglilingkod sa Diyos? Paano nga ba ihahanda ang ating mga anak sa paglilingkod sa Diyos? Ha? Patid na Bibian, paano nating ihahanda yung mga anak sa paglilingkod sa Diyos? Halimbawa sa umpisa pa lang na paglaki nila, malilit pa sila, isama na sila sa pagsamba sa kapilya dito. Ayan. So magandang pagsasanay yon tulad ng mga bata. Meron tayong Sunday school, nasa itaas. So kung pagayari na, dito pamaya-maya maingay na, pero okay lang. Part yun ng kanilang pagiging bata. Pero kung masasaway din naman ng mga magulang, sawayin din natin para hindi maingay. Di ba? Para tahimik tayo na sa ating pagsamba. So, yun yung paraan, yung pagsasama, no, ng mga magulang sa kanilang mga anak dito sa chapel. Ano sabi? Ituro ang utos ng Diyos na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos, na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak, at sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Yan. So ituro nung mga magulang sa kanilang mga anak yung utos, no? Sa lahat wika ng araw ng iyong buhay at upang iyong mga araw ay lumawig. So tungkulin talaga ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak yung salita ng Diyos. Yung pagkatakot sa Diyos. At ito, isang paraan. Unang paggagayak sa kanila. Mga bata pa, maliliit pa, nasasanay ng pumupunta sa chapel. Kaya paglaki niyan, nagkaisip na yan, hindi ka na mahihirapan na hatakin, yayain sa kapilya. Pero pagka pinabayaan mo lang, hindi nasanay, malaki na yan, yayain mo rito, ayaw na. Diba? Mahihirapan ka ng pasamahin. Pero kung hanggang bata, nasanay mo na, mas maganda. So, yun ang dapat na gawin. Sabi nga ni Josue, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. So hindi lang siya, kundi pati ang kanyang sambahayan maglilingkod sa Panginoon. Kaya may kasabihan din, kasabihan, the family that prays together stays together. Kung magkakasama, ang pamilya, lalo'y kasama yung mga anak mo, sama-sama kayo maglilingkod sa Panginoon. Kaya pagka mayroong naliligaw ng landas, kailangan talagang disiplinahin, dapat talagang ituwid. Diba? Yun ang dapat gawin ng mga magulang. Paulit-ulit hanggang sa maituwid. Kasi gaya na nabasa natin kanina, may kakulitan talaga, pilyo, yung mga bata, pero matututunan din niya yon sa tamang pagtutuwid sa kanila. Kaya, may sinulat din ako dito, ang sabi, discipline corrects with love and builds a child's character for life. Ang disiplina ay nagtutuwid ng may pagmamahal
at humuhubog sa pagkatao ng anak para sa buong buhay. Guidance through discipline shapes children into wise and responsible adults. Ang gabay sa pamamagitan ng disiplina ay humuhubog sa mga anak na maging matalino at responsable. Loving discipline points children to the right path and helps them grow in God. Ang mapagmahal na disiplina ay nagtuturo sa mga anak sa tamang landas at tumutulong sa kanilang paglago sa Diyos. So yon ang dapat na gawin ng mga magulang, no? Kaya ang disiplina ay pagmamahal na humuhubog sa ating mga anak para maging matatag at mabuti sa harap ng Diyos. Ang disiplina ay hindi galit, ito ay pag-ibig na may direksyon. Kung paano disiplina tayo ng Diyos upang tayo maging banal, ganun din ang tawag sa mga magulang. Magdisiplina upang magtama at magtuwid sa bata. Kaya sa mga magulang, huwag tayong matakot, magdisiplina, kung ito'y may pagmamahal, karunungan at takot sa Diyos. Mas mabuting umiyak ang bata ngayon dahil sa disiplina, kaysa umiyak ang magulang balang araw dahil sa kapabayaan. Ang disiplina ay hindi panira ng relasyon, kundi tagapagtayo ng kinabukasan ng kanyang mga anak. So yun po yung ating paksa para sa umagang ito na kung bakit dapat disiplinahin ng mga magulang yung kanilang mga anak. Meron pong gustong mag-share, magtanong? Wala po? Kung wala po, ay akin pong ibinibigay na sa ating mahal na diakono. Maraming salamat.